araw sa inyong lahat, mga bata. Batid kong inyong pananabik sa panibagong aralin. Tama ba ako? So halika, samahan mo ako sa panibagong aralin natin ngayon. Handa ka na ba? Ngayon, tayo ay dadako sa aralin 6. Ito ay patungkol sa angkop na pahayag sa panimula, gitna, at wakas. Sa pagtatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nagagamit ng wasto ang angkop na mga pahayag sa panimula, gitna, at wakas ng isang akda. At naibubuod ang tekstong binasa sa tulong ng pangunahin at mga pantulong na kaisipan. Handa ka na ba? Mahusay! Ngayon naman ay basahin muna natin ang sumusunod na talata. Maraming taon na ang nakalipas sa pampang ng Laguna de Bay ay may naninirahang isang mahirap na mangingisda at ang kanyang pamilya. Maagang namatay ang asawa ng mangingisda kaya't siya na ang mag-isang nagpalaki sa dalawa niyang anak, ilang babae na sina Mang Inda at Larina. Kapwa napakaganda ng dalawang anak, bagamat magkaiba ang kani-kanilang mga katangian. Si Mang Inda ay kayumanging kalagitan at may mahaba at maitim na buhok. Ang kapatid naman niyang si Larina ay maputi at nagtataglay ng mahaba at manilaw-nilaw na buhok. Isang araw, isang matandang babaeng pulubi ang nagtungo sa kanilang kubo upang humingi ng konting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. Abalanungot si Larina sa pagsusuklay ng kanyang buhok kaya't hindi nagustuhan ang pang-aabala ng pulubi. Sinigawan niya ang pulubi. Hindi pa siya nagkasya at kanya rin itong itinulak palayo. Natumba ang pulubing babae at nabagok ang ulo nito sa bato dahil sa tindi ng pagkakatulak. At mula noon, buo na sa magandang tahanan ng Diwata na malagi si Mang Inda at nabuhay silang masaya at mapayapa. Si Larina naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa. Walang tigil niyang sinusuyod ang kanyang buhok upang isa-isang matanggal ang mumunting butong itinago niya rito. Wala sa mga butong ito'y sumibol ang mga luntiang halabang lumulutang sa tubig at tinawag na ngayong water lily. Tuwing malakas ang ulan at hangin, inaanod ang mga halabang ito sa ilog Pasig. At sa tuwing nakikita ng mga tao ang mga halaman, ay naaalala nila si Larina at ang kanyang kasabaang nagsadlak sa kanya sa kaawa-awang kalagayan. Ngayon, pag-isipan at pag-usapan natin ang maikling talatang ating binasa. Sa unang tanong, ilarawan ang pisikal na katangian ng magkapatid. Kung ating ilalarawan ang pisikal na katangian ng magkapatid, sila ay magkaiba. Tama? Magkapatid sila. Subalit, magkaiba ang kanilang pisikal na kaanyuan. Parehas silang maganda. Tama? Okay. Ang pisikal na katangian ng magkapatid ay magkaiba. Dahil si Mang Inda ay kayumangging kaligatan. Ibig sabihin maliit. Maitim na mahaba ang kanyang buhok. Samantalang si Larina naman ay maputi at may manilaw-nilaw na buhok. Isay kumbaga. Okay. Sa ikalawang tanong, alin sa katangian ng dalawa ang mas gusto mo? Ang pagiging kayumanggi ni Mang Inda o ang kaputian ni Larina? Kung ako ang papipiliin,
pagiging kayumanggi ni Mangitna. Para sa akin, ikaw kaya, ano sa palagay mo? Hahayaan kitang pumili batay dyan sa mga katanungan na yan. Ikatlong tanong. Ano-ano ang mga patunay na hindi talaga maganda ang ugali ni Larina sa umpisa lang? Siyempre, yung pagdating ng isang pulubi sa kanilang tahanan. Tama? Na humihingi lamang ng kaunting kanin. Ano ang ginawa ni Larina? Patuloy siya sa kanyang pagsusupply dahil ayaw niyang may istorbo sa ginagawa niya. Anong ginawa niya? Sinigawan, sinipa, at hanggang sa nabagot yung ulo. Hindi niya alam. Isa pala yung tiwata. Tama? Yun pa lang. Pang-apat na katanungan, may kakayahan pa kayang magbago ang mga taong katulad ni Larina? Pangatwinala ng iyong sagot. Oo naman, para sa akin, lahat ng tao ay may karapatang magbago. Tama? Kasi syempre, sa paglipas ng panahon, ang ugaling mayroon ka, mababago at mababago mo yan. Lalo na kung syempre palaging kasama mo yung mga tao mag-i-impluwensya sa'yo, mabubuting mga tao. Yan, ganun. Malinaw tayo dito. Okay, sunod tayo. Suriin natin ang teksto. Yan sa mga talata. So, inyong mapapansin dyan, may mga salitang mayroong bilog. Diba? Katulad halimbawa ng maraming taon na ang nakalipas, isang mahirap, maagang namatay, dalawa niyang anak. Ano kayang ibig sabihin ng mga yan? Okay, ito pa. Kapwa napakaganda, kayo maging kaligatan, at wala noon. Okay, anong napapansin nyo dun sa mga salita na mayroong mga bilog? Yan ay mga salita o mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng pahayag sa panimula, gitna, at wakas. Okay. Mga angkop ng mga pahayag na dapat nating gamitin. Okay. Ating alamin. So, sa pagpapahayag ng partikular sa pagsasalaysay o pagkukwento, mahihikayat dapat ng nagsasalita ang kanyang tagapakinig na mahusay na simula. Okay, sunod pa lang sa simula, kailangan makahatak ka na ng interes. Pag nailahad ang layunin ng epektibo, ay napupukaw ang kaisipan ng mambabasa o tagapakinig na patuloy na alamin ang kawing-kawing na pangyayari sa pagpataas at kasukdulan sa gitna ng kwento. Hihintayin din nila ang wakas kung nakamit ang layuning inilahan sa panimula. Sino tinutukoy dito nila? Ang mga tagapakinig. Okay, ang angkop ng mga pahayag sa panimula, gitna at wakas. Simulan natin, syempre sa simula. Ang mahusay na simula ay mabuti para sa makuha ang interes ng tagapakinig o ng mambabasa. So, kailangan paghusayan mo sa simula pa lang. Dito, nabubuo ang larawan at nakikita ang aksyong magaganap sa isinalaysay. Maaring simulan ito sa isang pahayag na noong unang patlang. Okay? Maaari ding sa simula pa lamang, yun, pwede mong gamitin yun, at iba pang pananda sa pagsisimula. Pagkatapos nito ay maaaring isunod ang mga pang-uri, gaya ng halimbawa, napakadilim at napakalamig ng paligid, nananabik sa mangyayari.
mga karugtong yan syempre. O di kaya naman ay pandiwa, gaya ng nagtakbuhan ng kalalakihan at handa ang kababaihan ng nagtakbuhan ng kalalakihan at naghanda ang kababaihan ng nagmamasidang matanda at misteryosong kubang habang mga ganang kumbaga parang gumagana ang imahinasyon ng mga mambabasa o ng tagapakinig. O di kaya naman ng pang-abay, maagang gumising ang tribo. Nananabik na masaksihan ang pagdiriwang. So, ilan lamang yan sa mga gagamitin sa pagpapasimula ng iyong mga kwento o talatang buuin. Ngayon, dumako tayo sa gitnang bahagi naman. Ang bahaging ito ay mabuting mapanatili ang kawing-kawing na mga pangyayari at paglalarawang nasimulan. Kung ano yung nasimulan mo, dapat sa bahaging ito ay tuloy-tuloy pa rin. Okay? Bakit? Kasi syempre, aabangan yan kung paano ba magtatagumpay o magwawagi ang pangunahing tauhan. Maiwawasto ba ang mga mali? O matututo ba ang katunggaling tauhan habang tumataas ang mga pangyayari? Ganon. Maaaring gamitin ang mga pahayag na pagkatapos, walang ano-ano'y, at iba pang maghuhudyat ng kasunod na pangyayari. Patuloy na gumamit ng mga panlarawang salita o mga panguri upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa larawan at aksyong isinaraysay. Nakuha. Ngayon naman, dako tayo sa panghuling bahagi. Wakas. Napakahalaga rin ng huling pangyayaring maiiwan sa isipan ng tagapakinig o ng mambabasa syempre. Kasi dito nakapaloob ang mensaheng magpapabuti o magpapabago sa kalooban at isipan ng lahat, na ang kabutihan ang magwawagi at may kaparusahan ang gumagawa ng masama. Maaaring gumamit ng sa huli, sa wakas, o iba pang panandang maghuhudyat ng kabuluhang pagtatapos. Bahala ka na kung paano matatapusin, tama? Basta dapat, iyan ay kapupulutan ng aral. Ganun lang. Nakuha. Okay? So, sana na tuto sa aralin natin. Ngayon, dadako kayo sa isang maikling pagsasanay. Mayroon kayong dalawang bahagi. Ito muna ang unang bahagi. Ang isusulat lamang sa bawat bilang ay simula, gitna o wakas. Siyempre, isusulat ang sagot sa isang malinis na papel o sa likod ng inyong module ng aralin na ito. May unang bilang. Dito, pinanatili ang kawing-kawing na mga pangyayari. Isulat, simula, gitna o wakas. Ikalawang bilang, ito ang maiiwan sa isip ng tagapakinig o mambabasa. Simula, gitna o wakas. Pangatlong bilang, ito ay nakapupukaw sa interes ng tagapakinig o mambabasa upang makinig o magbasa. Simula, gitna o wakas. Pang-apat na bilang, matutunghayan ang katunggaling tauhan at iba pang pangyayari. Simula, gitna o wakas. At panghuling bilang, sa pagsisimula ay maaaring gumamit ng pandiwa, panguri at pang-abay pagkatapos banggitin ang hudyat na panimula. Ito ang mga susi sa pagsasanay para sa unang bahagi. Tayo sa ikalawang bahagi. Ang gagawin niyo naman dito, punan ng angkop na pahayag para sa simula, gitna at wakas. Ang mga patlang upang mabuo ang talata. So, sagot na lamang din ang isusulat.
Para sa unang bilang, patlang ay makikita na ang kababaihan ng magkakapatid na Mangitna at Larina. Kalawa, patlang nilang ipinagkaiba ang kulay ng kanilang balat. Kayumanging kaligatan si Mangitna at maputi naman si Larina. Pangatlo, patlang nilang pinagkaiba ang kanilang ugali. Pang-apat, patlang nagkaiba rin sila sa mga bagay na nais nilang gawin. Si Mangitna ay madalas tumulong sa ama sa mga gawain, samantalang si Larina ay mas gustong magsuklay ng kanyang buhok at walang sawang tingnan ng sarili sa lawa. Panglima, patlang ay nakita kung sino sa dalawa ang tunay na maganda at karapat-dapat tumanggap ng parangal. Ngayon, kayo ay gagawa ng inyong output. Paano? Ito yung mga pamantayan. Una, organisado dapat at may kaisahan ng mga talata na inyong mabubuo o buuin. Pangalawa, magkakaugnay at maayos ang pagkakalahad ng mga pangyayari. Dapat ay connect-connect yan. Pangatlo, nakagamit ng angkop na pahayag sa simula, gitna at bukas. Pangapat, na isasalaysay ng masining ang kwentong nabuo. At panghuli, tama ang bala nila o gramatika sa pagsulat. So, ang kabuang puntos niyan ay syempre 5. Okay? So, 5 para sa napakahusay, 4 para sa mahusay, 3 para sa katamtaman, 2 para sa di mahusay, at 1 sa diyak di mahusay. So, ano ang gagawin? Batay sa mga larawan na yan, gumawa ng sariling kwento na uukol sa bawat larawan. Magkakaugnay ang tatlong larawan na yan. Lagyan yan ng simula, gitna, at nais na wakas. Gawing hindi ito bababa sa 5 pangungusap. Ganun ang gagawin. Pagbatayan, ano ba ang isinasaad ng unang larawan? Itong nagdadasal. Tapos, sa gitna, nagbabike. Tapos, anong nangyari dito? So, bahala na ang inyong mga malilikot at malilikhaing mga isipan na bumuo ng sariling talata batay sa tatlong larawan na ito. Magkakaugnay po ang mga larawan na ito. Kaya, good luck po sa inyo. Salamat at isang mapagpalang araw sa inyo.